nangyayari. Na hindi kayo nadidistract at hindi kayo para nakikita nyo kung nasaan tayong stage ng ating buhay. Hindi ba? So, uulitin natin siya from the top. So, hintayin muna natin yung mga nag-worry kanina nang nawala ang ating live. Pero ako naman po ay pwede ko naman siyang ulit-ulitin dahil alam ko naman ang aking sasabihin. I know this by heart because matagal ko nang alam kung ano ang kanilang pinaplano. Halatang-halata naman from the beginning. Pero ang ating discussion is from local to geopolitical dahil ito ay konektado lahat. Konektado siya lahat. So, kaya dapat nyo siyang tingnan sa isang napakalaking perspektibo at hindi kayo nadidistract ng mga kachipan, ng mga halata namang tanim fake news. Diba? Lalo na yung, kung hindi man tanim fake news, gusto lang nilang i-amplify para yung discussion sa social media is mawala doon sa big picture. Alam nyo na siguro kung ano yung sinasabi ko. Okay? Ang sinasabi ko ay yung mga edited picture, ganyan. It is so ridiculous. Ginagawa yan para mawala ang usapan sa big picture. Babalik at babalik tayo sa big picture. At ito ang ating gagawin ngayon. Okay? So, paki-share na po ito ngayon. Click share. Ayan. Ang gusto kong sabihin is, planado to lahat. They really want to bring down Duterte-aligned bloggers. Why? Yan ang katanungan, di ba? Isang malaking katanungan. Why? Meron po itong connection sa impeachment ni Sara at isang larger discussion, larger issue of geopolitics. Okay? Kaya dapat himayin nyo ito, pag-usapan ninyo ito na magkakaibigan, magkakapamilya, magkainuman, lahat dahil hindi biro ang nangyayari sa Pilipinas. Okay? Kaya nga ang title ko nito is Learn from Ukraine. Learn from Ukraine. Hindi ito nadadaan sa dasal. Okay? Hindi ito nadadaan sa dasal. Maraming Ukrainians ang nagdasal. Kung feeling nyo kayo ang pinagpala ng Diyos. Again, learn from Ukraine. Okay. Now, ano ba itong sinasabi ko? Mag-uumpisa tayo from the top. Okay. Alam niyo naman yung nangyari sa SMNI. Una nilang tinarget na pabagsakin ay SMNI. And then, Pastor Apollo Kibuloy. Tagal ko na silang, si Maharlika, nag-warning na siya dyan, matagal na. Nag-warning ako. Remember, I think it was 2023, simula nilang pabagsakin ang SMNI. Bakit SMNI? Una, SMNI ay ang tanging talagang makikita mong pro-Duterte na media. Correct? Gusto nilang pabagsakin. Kaya nga ilang beses nawawala ang Facebook accounts at YouTube accounts ng SMNI. At anong ginagawa nilang paraan para mawala at maban sa Facebook or sa YouTube ang SMNI? Kunwari magsasampa sila ng mga kaso-kaso, tapos yung mga kaso-kaso, dadali nila sa YouTube at Facebook at sasabihin, itong user na to, ganito, ganyan. And Facebook will oblige. Lalo na kung merong investigation, meron ng ganito. Ganyan ang kanilang taktika. Ginawa na nila to before. And remember, ang gusto nilang gawin ngayon, lalo na sa akin, and I will explain to you why. Okay? Ako mismo ang target nila. Remember yung ginawa nila kay Donald Trump. Tinanggal nila Donald Trump sa Facebook and Donald Trump sa Facebook. Kahit sa Twitter. Do you remember?
It is the same thing that they want to do. Nagawa nga nila kay Donald Trump yan eh. Noong 2020, kailan man naban si Donald Trump? I think so 2021. Paano pa tayong simpleng Pilipino lang at mamamayan? Hindi ba? Mahihimay-himay nyo itong lahat. Okay? I-discuss ko ito ng paunti-unti. Uumpisahan na ngayon natin sa sinulat. May battle plan talaga sila because katulad na rin ng nireport ng Rappler. Okay? This is a report by Rappler. January 16, 2025. Okay, January 16, 2025. Ang title, Decoded, Duterte Social Media Army, Very Much Alive, Roars to Defend and Battle Sara Duterte. Okay. So, they recognize na talagang hindi nila kaya ang Duterte-aligned bloggers and their influence. Okay. Siyempre, kailangan ko na magbayad. Kanina hindi ko naman kailangan magbayad. So, dito sa article na to, okay, na-recognize nila na outnumbered sila. Na halimbawa ito, at this point though, the Duterte network seems to have the upper hand in dominating the discussion on Facebook. Okay. Ayan ang kanilang recognition na nagdo-dominate ang mga Duterte supporters, Duterte bloggers, tayo ang nagdo-dominate sa Facebook. Okay? And then, syempre, sino ang special mention nila dito na blogger? Ako. Okay? Ako yung kanilang special mention. So, you know that there is a target behind my back. At Rappler yung naglalagay na ako talaga yung pinangalanan nila doon. That's not a coincidence, no? That's not a coincidence. Bakit? Ang Rappler po ay isa po ito sa mga recipients ng National Endowment for Democracy grant or NED. Grant recipient sila niyan. Si Maria Ressa ay official ng NED. Okay, papakita ko sa inyo. Para with tama? NED. Nobel Peace Prize winner Maria Ressa joins World Movement for Democracy at NED as chairperson. So, na-appoint siyang chairperson sa National Endowment for Democracy. October 3, 2022. Okay. Alam niyo na. Alam niyo na. Okay. Now, ano ba yung NED? Okay. Siyempre, ang uunahin na muna natin is isang discussion of NED or National Endowment for Democracy ng isang galing mismo sa United States. Okay? Siyempre, doon muna tayo mag-uumpisa kung ano tong NED. Binatikos na rin ni Elon Musk before itong NED, pero hindi pa niya itong magalaw, yung NED. Ang nagagalaw pala niya is USAID. Okay. So, halimbawa ito, noong February 3, 2025, Elon Musk, sabi niya, NED is a scam. Pero hindi pa niya magalaw. Bakit mahirap itong galawin ni Elon Musk? Dahil, pakishare muna yung mga karating lang habang hinahanap ko pa yung renewal. Yung mga nagre-content, anuhin nyo na lang ito, video capture nyo na lang din bago kayo mag-antay na matapos ito. Okay. So, ito ay sinulat ng Center for Renewing America. So, sino ba itong Center for Renewing America? This is an American NGO. Okay? And this is based
in the United States. Asan ba ang contact nito? Who we are. Okay, so it is a NGO based in the United States, and ang office nila ay ano nakalagay na office. But this is a base in the United States. Okay. Now, meron silang sinulat about National Endowment for Democracy. Okay. So, ang nagsulat nito is a CRA staff, Center for Renewing America, the National Endowment for Democracy, and an NGO system actively undermining America. NGOs have become the vanguards of progressive orthodoxies. Many of these quasi-independent organizations fuel woke and weaponized ideologies and a whole-of-society approach that steers government resources towards radical progressive priorities. So, this is an American organization, ha? Sila lang nagdi-discuss. So, sino tong NED? Okay, NED, National Endowment for Democracy. It was created in 1983. At the height of the Cold War, NED was conceived by former CIA Director William Casey and former CIA operative Walter Raymond Jr. Ibig sabihin, binuo siya ng CIA noong Cold War. Para saan? Okay? Kasi, itong ginagawa ng CIA, may secret. Meron ding hindi secret. Yung hindi secret na ginagawa ng CIA, ang gumagawa nun, National Endowment for Democracy, para magmukha siyang legitimate. So, anong ginagawa ng NED, National Endowment for Democracy, para magmukha siyang legitimate na work sa ibang bansa, hindi siya espionage. NED accomplishes this through the dispersal of grant monies to favored and well-connected interests abroad. This dynamic purportedly allows activities to maintain an air of independence from official U.S. government actions. So, ibig sabihin, nagpa-fund, kunwari, hindi U.S. government yung nagpa-funding. Pero ang nagpa-funding talaga ng National Endowment for Democracy is U.S. government. So, magpa-fund ngayon sila ng mga NGOs. Okay. So, anong connection? Meron ditong discussion, yung Center for Renewing America, nang ginawa ng NED. Okay? Training and financing key political movements in Egypt, Yemen, Libya, and other nations that sparked the so-called Arab Spring. In 2011, directly contributing to the geopolitical turmoil that has engulfed the Middle East over the 13 years. This is a discussion of Center for Renewing America. This is a think tank, a conservative think tank based in the United States. Anong di-discuss nito? Among the groups unintentionally empowered by NED's pro-democracies meddling in the Middle East are radical jihadists like the Houthis in Yemen, the Al-Nusra Front in Syria, and the Islamic State, otherwise known as ISIS in Syria and Iraq. Eto na, pupunta na tayo sa Ukraine. NED served as the tip of the proverbial spear for heightened CIA and State Department efforts to foster political revolution in Ukraine. So yung steady stream of NED grants to Ukrainian political entities and movements advanced both the Orange Revolution and Maidan Revolution that paved the way for the current Ukraine-Russia war. So, sinong pinandingan ng CIA founded NED sa Ukraine? Ito sabi ng Center for Renewing America, na isang think tank, conservative think tank sa United States. Among the hundreds of grants to Ukrainian political entities going back to 2014 are payments to judicial organizations and judges,
grants to NATO-adjacent political entities like European Institute for Democracy, and funding for the Media Development Foundation to train Ukrainians to develop effective anti-Russian propaganda. Nagigets niyo na. Ang nagsulat nito ay isang conservative think tank sa United States, ang Center for Renewing America. So yun ang kanilang pinandingan. Okay. So, ito pa, bago daw kinlose ng NED ang kanilang mga grants, searchy, kasi dati kasi pwede mong i-search kung sinong pinafundingan nila. Ang data daw nila, ang nakalagay is tens of millions in US dollars to Ukrainian entities and anti-Russian interests in Ukraine with more than 330 unique grants. During the height of the Orange Revolution sa Ukraine, yung NED daw infused, ibig sabihin nagbigay ng more than 2.3 million US dollars directly into anti-Russian institutions and activists, including the activist arms of Ukrainian political parties and George Soros Open Society foundations, in support of preferred candidate Viktor Yushchenko. NED's funding streams, ibig sabihin yung mga funding daw ng national democracy para sa mga anti-Russian activists and institutions ay nag-increase ng 52% the following year to more than 3.5 million US dollars hanggang matapos na yung Orange Revolution. And we all know what happened to Ukraine. Okay? We all know what happened to Ukraine. Now, I'm going to discuss to you the structure ng National Endowment for Democracy. Okay? Lahat ito ay magkaka-connect later para nasusundan nyo. So, may pop quiz po tayo mamaya. Sana maghanda po kayo ng 1/4 sheet of paper. 1/4 sheet of paper para kayo ay handa later sa ating pop quiz. Okay? So, ang next natin na NGO ay ang Swiss Policy Research. Okay? So, ang Swiss Policy Research ay isa itong independent, non-partisan, and non-profit research group investigating geopolitical propaganda. Okay. Now, I believe, so, ano sila? They are investigating different propaganda. And one of them is the U.S. National Endowment for Democracy, and which is a CIA, tinatag yan ng CIA. Okay. Now, makikita nyo, inulit-uli nila, the National Endowment for Democracy, or NED, was founded in 1983 by U.S. Congress as a private non-profit foundation dedicated to the growth and strengthening of democratic institutions around the world. CHAR. Okay? Sabi nga nila, as NED co-founder Alan Weinstein famously explained in 1991, a lot of what we do today was done covertly, ibig sabihin secretly, 25 years ago ng CIA. At ang mga activities nila ay information operations, subversion, and regime change campaigns. Kaya di ba nung panahon ni Duterte, grabe yung panawagan ng regime change, tatanggalin si Duterte sa pwesto. May funding kasi. So pupunta na natin yung pinafundingan nila sa Pilipinas. Okay. Ito, halimbawa yung sa Hong Kong protest, a lot of the organization na involved dyan na nag-organize ay funded yan ng National Endowment for Democracy. So kita mo sa China, ang dami nilang pinafundingan. Di ba? Ang dami nilang pinafundingan na China-related. Karamihan dyan pinasalan ng China. So ngayon, sa Pilipinas, ito ang kanilang pinafundingan. Kaso ang data lang nila nito hanggang to 2019 lang. Pero at least makikita nyo na yung kung sino-sinong pinafundingan nila. Caucus of Development NGO Networks. Ilista nyo para malaman nyo kung sino mga bumubuo niyan.
Center for Media Freedom and Responsibility, Center for Youth Advocacy and Networking Incorporated, Generation Peace Youth Network, Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services or IDEALS, International Center for Innovation, Transformation, and Excellence in Governance or Insight Gov, Mindanao Institute of Journalism Incorporated, People's Alternative Studies Center for Research and Education and Social Development or PASCRES, Philippine Alliance of Human Rights Advocates or PARA, Philippine Center for Investigative Journalism, Filipina Incorporated, Rappler, Republika at Demokrasya, and Veripiles. So, si Rigoberto Tiglao, na-document niya yung ilang years yung na-document ni Rigoberto Tiglao na pinafundingan ng CIA-founded na National Endowment for Democracy. Okay. So, syempre, Rappler, nag-gets yun na yung connect. Rappler, funded ng CIA na ng NED, ng National Endowment for Democracy, na tinaguyod ng mga CIA. And it's recognized all over the world na ang National Endowment for Democracy ay CIA. Okay? Now, sino ngayon yung gustong magpabagsak ng mga Duterte-aligned bloggers? Rappler. Okay. Bago ko i-discuss tong dalawang documents na to, gusto ko muna ipakita sa inyo yung structure ng National Endowment for Democracy para makita ninyo yung organization. Okay. So ito ang kanyang structure. So merong National Endowment for Democracy, tapos may 4 na sangay. Ang International Republican Institute. Okay. Ilista nyo, dahil meron tayong pop quiz mamaya. Ilista nyo yan. May pop quiz tayo. International Republican Institute, Center for International Private Enterprise, National Democratic Institute, at Solidarity Center. Okay. Itong Solidarity Center, ito yung mga nagbibigay ng funding sa mga workers organization. Yung National Democratic Institute, dito pinapadaan yung pera para sa mga liberal and woke na aligned organization sa ibang bansa. Itong Center for International Private Enterprise, ito ang pinagdadaanan ng pera para ma-fundingan ang mga small and medium enterprises and any businesses na nangangailangan ng funding. Of course, outside the United States. At the International Republican Institute, syempre, kailangan cover mo lahat. Cover mo yung woke, cover mo din yung conservative. So, alam nyo na ang structure nila. Okay? So, tandaan niyang International Republican Institute. Okay? Bakit matagal ko nang alam na tatargetan ako? Okay? Kasi, yung NED-funded, okay, yung International Republican Institute. Nagigets niyo yan? Nakita niyo? International Republican Institute. Okay. Kita niyo na. International Republican Institute. So itong International Republican Institute na under ng CIA na organization, na National Endowment for Democracy, nag-publish sila ng isang report noong 2023. I believe ni-release nila to ng June 2023. Ang title, Countering China's Information Manipulation in the Indo-Pacific and Kazakhstan, a Framework for Understanding and Action. So nakita niyo yung sinabi ng Rappler, di ba? Pro-China, Duterte. Tapos nakita niyo naman nung hearing, di ba? Papakita ko sa inyo nung hearing kung ano yung kanilang gustong palabasin. Okay? Diba?
para makikita nyo ang pagkatahi-tahi ng lahat at nakikita nyo ang big picture. So, yung mga kapunta pa lang dito, paki-share po ito. Okay. So, nakita nyo na ang mga China-funded seminar for Filipino social media influencers ex-PCO chief admits. So, ayan ang isa sa kanilang mga ayan ang kanilang mga eksena sa buhay, hindi ba? So, nakita nyo yung pagkatahi-tahi ng lahat. At alam nyo na rin kung bakit nagtatag sila ng pro-China, etc. Because may pera. Okay, now, pupunta ngayon tayo dun sa report ng International Republican Institute. Again, ang International Republican Institute, ano agad ito class? Ang IRI, sangay siya ng ang IRI, kung natatandaan ninyo. Sangay ng anong organization ang IRI? Please write in the comment section kung natatandaan nyo. NED, exactly. Yung mga kay Shelo Magno, wag yung pag-aksihan ng panahon yan. What they really want is for them to have a case and then go to Facebook and to permanently remove me from Facebook. Well, we have a bigger picture here. Yung mga ganyan-ganyang Shelo Magno, they are simply little figures in the bigger story. Okay. So, nirelease ito ng IRI. So, natatandaan nyo kung anong part ng IRI. Noong 2023. Pinublish nila to ng mga June 2023. Okay. June 2023. Kailan biglang nagpalit ng foreign policy? Si Marcos, BBM. February 20, mga late January 2023. February 2023. Di ba biglang dumami yung EDCA. At ako ang very vocal noon against EDCA. Kung natatandaan nyo. At yung mga pro-Duterte bloggers, yung iba sa kanila, inaway pa ako dahil nga naniniwala pa rin sila kay Bongbong Marcos noon. Galit na galit sila sa akin nung nagsasalita ako noon. Aminin nyo yan. Iisang blogger lang ang talagang agarang kinontak ko para bigyan ako ng platform. Ayun ay si Banat Bay. Hindi pa kami magkasundo ni Banat Bay. Pero yung iba ayaw hawakan. Okay? Ayaw hawakan yung issue. So ako lang noon. So June 2023, naglabas ang International Republican Institute na isa sa mga sangay ng National Endowment for Democracy na isang CIA organization. Okay? Tinatag yun ng CIA. It's an open secret. Nilabas nila to. Ngayon, makikita nyo, pero, ang report na to, I believe, ay sinulat nila to ng 2022. I will explain why. Pero 2023 lang nilang ni-release. Kita mo. Pro-Duterte influencers. One final major way pro-PRC narrative spread was through pro-Duterte social media influencer. Nakita niyo na yung pagkatahi-tahi ng mga bagay-bagay. Sabihin niyo yes or no. Nakita niyo na ang pagkatahi-tahi ng mga bagay-bagay. Nag-file na daw ng libel. Bakit ba paulit-ulit? O, hindi nag-file siya. Problema niya na yan. So, nakita yung pagkatahi-tahi. Sabi, sinong pinangalanan nila dito? Tatlo lang kami dito. Oh? Si RJ, Thinking Pinoy, ako, at saka si Yan Suwing are among the pro-Duterte influencers who took an interest in Philippine-China affairs. Oh, syempre special mention kami ni Thinking Pinoy. Nieto and Sasot are two of the most influential. So, alam na nila. Diba? If not the most influential,
pro-Duterte influencers on social media with follower counts in the millions. Okay. Ngayon, alam kong 2022 nila to tinitiktikan pa. Kasi itong post ko na to, na feature nila, ako talaga yung feature nila, di ba? Sabi ko kasi, for two consecutive presidential elections, the Filipino people defeated the CIA's candidates because I thought na si Lenny lang. Kasi si Lenny, yung organization niya, naging funded ito ng ng IRI. Meron silang partnership. Yung NGO ni Lenny, I think it's the, if I'm not mistaken, it is the Jesse Robredo Foundation. Yung Jesse Robredo Foundation, or Angat Buhay, whichever of the two, nagkaroon ng partnership sa International Republican Institute na again, under ng National Endowment for Democracy. At ang National Endowment for Democracy ay isang CIA-founded organization. So ako talaga yung, syempre, pa ako nito, may illusion pa ako nito, no, about Bongbong Marcos. Pero after iba ng foreign policy, si Bongbong Marcos February 2023, at nagsalita ako against this, inilabas ngayon ito ng National Endowment for Democracy. At syempre, ako ang bida. 'Di ba? Ako ang bida. Ngayon, si RJ's, feeling ko talaga, 2022 pa nila to sinulat, 2023 lang nila nilabas. Kasi si Thinking Pinoy nandito pa. So, hindi pa nagmamanifest talaga na si Thinking Pinoy ay sumakibilang parlor na talagang tuluyan. Okay. So, this was 2023. 2023 tong report na to. Okay. Ngayon, recently, 2024 lang. 2024 lang. Ang naglabas naman ng report ay, ano yan? USAID. At ang partner nila is yung Internews o media again. Itong Internews, kung makikita nyo, may parating pina-flash na quote card ang News 5, yung Mogato. Siya yan behind dyan sa Internews, si Mogato. So, USAID, di ba? Nirelease to ng August 2024. Yung Internews, funded yan ng USAID. Okay. So, ngayon, ano ngayon ang agenda nitong report na to? So, yung kanina 2023, nirelease ng June 2023. Ito yung pinakabago. Nirelease ito ng August 2024. So, sino ang nag-funding? United States Agency for International Development. Hindi ba? So sabi, it does not necessarily reflect the views of USAID or the United States government. Siyempre, etos garbanzos. Sila nag-funding. Okay. So ngayon, ang eksena ngayon dyan, okay, pupunta ngayon tayo sa eto na, pro-Duterte's social media accounts. Okay. Siyempre, ako na naman, no? Ako naman ang nandito. So, kung bibilangin nyo, halimbawa ito, coming to the Vice President's defense, X and Facebook accounts circulated a screenshot of a tweet by political blogger Sas Sasot referring to Oplan Destroy Inday, a purported campaign to tarnish Inday Sara Duterte's image. So, makikita mo na, bakit ibig sabihin kasi ng purported, gawa-gawa lang. Ito kasing Oplan Destroy Inday na to, na sinasabi ko nag-exist, ito yung nag-uumpisa nung 2023. Ngayon, sabi nila, purported lang daw. Etos, parang ganyan. So, alam nyo na. Diba? At ang report na ito ay pinondohan ng what? USAID. Okay. So, ilan beses nila ako ditong pinangalanan? Ako yung pinakamarami nilang pinangalanan dito. So, 1, 2,
'di ba? 2, 3, 4, 5, and 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim. So talagang bonggang-bongga, super bongga. So, ako talaga yung, ayan na naman, pro-China, etc. At sinong funded nito? USAID. Alam naman natin ang iringan ng US ngayon at ng China. Okay. USAID. So ngayon, naiintindihan nyo na ngayon, I hope naman, natahi-tahi nyo na kung anong nangyayari. 'Di ba? Now, bakit ako ang target? Bakit ako ang target nilang pabagsakin? Sinasabi ko na sa inyo, mag-subscribe na kayo sa Substack ko because it will just be a matter of months before nila ma-convince ang Facebook to permanently delete me from Facebook and ban me. Nagawa na nila yan before sa ibang personalities. Nasabi ko na sa inyo. Kaya ngayon pa lang, okay, kasi gusto nilang i-dominate ang narrative pagdating ng impeachment ni Sara.